Anthony Aberin, General. Magandang gabi po si Henry at si Karen. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin po ka Henry at Ma'am Karen. General, ito hong rally ng INC ay matatapos ng alas 8 ng gabi. Ito ho ba'y mabibigyan pa ng further extension o tapos na talaga ang kanilang takdang pagsasagawa po ng kanilang rally mamayang alas 8? Tama po yun. Hanggang alas 8 po yung permit na ibinigay po ng city government ng Quezon City. However, may pending request pa po sila. So, hinihintay po namin yung resulta po coming from the city government po ng Quezon City kung mabibigyan ulit sila ng permit para bukas po. Opo, so as of yet, as of 6:02, wala pa pong inilalabas na anuman pong koordinasyon sa inyo as to they are giving extension. Wala pa po akong na-receive. Wala pa po kami na-receive. General Aberin, sir, ano po ba ang mga kailangan nilang kumbaga ma-satisfy ng mga requirements para ang kanila pong request para for an extension ay mapagbigyan? Actually po yung mga satisfactory requirements na kailangan po ay si city government po ang nakakalap doon. Bali si PNP po ay of course andito lang po kami to maintain na peace and order at saka yung sa crowd control po. Issuance of the permit ay si city government po may discretion po na. Pero on the part of the PNP, naririnig naman po natin na nadedeklarang generally peaceful, wala pong mga nangyari naman pong mga kahindik-hindik ika nga. Pero, and under control naman po ang lahat ng mga kaganapan. Can you confirm this? And on that note po, on the side of when we say peace and order, ay nasatisfy naman po? Tama po yun, and I believe na with that generally peaceful situation, it might be a consideration para mag-issue ulit sila ng permit. Ganun po siguro, magiging basihan nila. Opo, basta mabuti naman at naklaro po ninyo na kayo ay ang trabaho lang ninyo ay mangalaga ng seguridad at kaayusan, pero ang pag-aproba ng kanilang permiso ay manggagaling na sa city government. Opo, tama po yun. Tama po yun. City government po talaga ang may discretion. Okay, but hindi po si PNP. But in case lumampas po ng alas 8 ng gabi at naandun pa rin po sila, ano po ang magiging hakbang ng ating kapulisan? Kakausapin po natin sila at i-remind po natin na yung permit ay hanggang alas 8 po. And lahat naman po nakukuha sa pag-uusap. Okay. So, General, ito po ay syempre the elephant in the room. Alam naman po natin. But I would just like to get your comment direct from the source. Ano po, na kayo po ay, tama po ba? Kaanib din po kayo ng INC. Ito po ang inyong relihiyon. So, ang sabi po ng ating acting spokesman na si Police Colonel ko na you are first and foremost a policeman before anything else. Can you confirm this? And will this also be your guiding principle po regarding this rally, this specific po na instance na ito, sir? Tama po yun. Tama po yun. Kasapit po tayo sa Iglesia ni Cristo. And I would like to emphasize po na may sinumpaan po akong tungkulin. Of course, I will be for duly constituted authorities. Kung ano po yung trabaho ng isang normal na pulis na ginagawa niya during the rally, yun din po ang gagawin natin. So, ibig sabihin... A while ago, ay kahapon pa po, ako rin po ang nag-uutos sa pag-aresto ng mga lumalabag po sa... Okay. So, ibig... At the same time, naman po, ako rin po muna para panatilihin po yung orderly rally po dyan. So, ang hinihintay po kasi natin kung mag-extend po sila o hindi at yung permit dahil hanggang alas 8 na nga lang po ang mga kumbaga umattend po dumalo dito sa aktibidad na ito, General Aberin, sir. So, ibig sabihin nito sa inyong pakiwari, sa inyong sinabi po, sa inyong kinumpirma na kung sakali po, let's take for instance, hindi po napagbigyan ang kanilang request for an extension, ay kayo po mismo ang mangunguna sa pagsasabi sa kanila na humayo na po tayo at magpahinga na pa, uwi na po tayo dahil hanggang dito na lamang po ang permit. Kahit po may mga miyembro po na inyong kasama po sa INC na magmakaawa po sa inyo na gusto pa po nila mag-extend.
Tama po yun. Kakausapin natin sila. We cannot just disperse them immediately. Kakausapin natin. Bibigyan sila ng sapat na panahon para ayusin po yung mga gamit nila po. Ano po yung gagawin natin? Okay. But kung sila naman sa kabilang banda ay mabibigyan uli ng extension, is there any possibility na lumawak pa at humaba ang area na kanila pong pagdarausan sa bahagi po ng EDSA? Ang hintayin po natin kung ano po yung sasabihin ng city government, kung lalawak po yung ibibigay nila ng city government na pwede nilang i-occupy. But I believe, hindi po nila ibibigay yung EDSA. Diyan po lang po siguro sa White Plains po lahat po, White Plains Avenue yung rally po. Siguro as NCRPO chief, sa inyo na nga po namin makuha yung direktang sagot na tanong ng ating mga netizens. Bakit ba kailangan ng permit diyan sa EDSA Shrine? Yan naman ay pampublikong lugar. At bakit ba ang mga ngayon nagdaraos ng mga rally riyan ay hinihingan pa ng permit? May mga nagko-question po na yung ba mga previous rally riyan ay pumihingi din ng permit? Hindi kinukuhanan ng permit kung yung pagdadausan po ng rally ay isang freedom park. Considering the People Power Monument is not a freedom park, rallies held at the place must be covered by a permit coming from the city government. And why is it important? Siguro linawin lang natin na itong issue na to, bakit kailangan po na humingi ng permiso, bakit kailangan po ng permit? Kung ang bugso ng damdamin, marami po ang nagsasabi na bugso, galit po kami sa korupsyon, gusto po namin ito yung mangyari. Tas tayo na po, magpunta na po tayo dito sa certain lugar na ito at ipahayag po natin ang ating mga nararamdaman. It is kumbaga normal, natural po na nangyari. Bakit pa rin po ba kailangan ng permit? Siguro ipaintindi na lang din po natin sa mga nanonood at nakikinig. General Aberin, sir. So, issuance kasi ng permit, may nakasaad po doon ng mga kondisyones na dapat sundin. Ngayon, kung ang isang rally ay wala pong permit, anything goes. Kung ano yung gustong gawin ng mga nagrarally, pwede. Kasi wala pong wala pong rules and regulations na dapat nilang sundin. Opo. Ngayon, with the issuance of permit, may mga kondisyon at saka rules and regulation. Just like pinagbabawal ang pagpark po along the stretch of EDSA. So, with that, for example, yung MMDA at saka si PNP, pwede na nag-ticket po kami. Ngayon, hindi pwedeng basta-basta pumalag kasi ito nga yung sinusundan nating rules and regulation. So, you have to abide. So, maganda po talaga. Pero paano po to, General Aberin, yung unang araw, wala pong permit. Paano po yung mga lumabag dito? May mga nag-park po sa mga daanan po. Sila po ba din ay liable pa rin? Yes, I believe po kasi may mga CCTV cameras po yung MMDA. Naka-record po lahat yung illegally parked doon. Hintayin lang po nila because the moment na mag-register sila, magre-reflect po yung violation. May babayaran. I believe may babayaran sila. Okay. Ay, nako. Hintayin lang po nila. Hindi man immediate. Definitely, the moment you renew your registration, may mag-a-appear po doon. I believe ganun po mangyayari. General, what is the crowd estimate as of 6 p.m.? As of 6 p.m., may more or less 9,500 po tayo and it's growing po. May mga nagdadatingan po. 9,500 as of 6 p.m. and growing dahil may mga nagdadatingan. Yes, sir. Opo, any message? Siguro po, ihinga namin ng mensahe ninyo sa inyong mga kapatiran, sa inyong mga pulis at sa mga iba pang mga nakikinig at nakakasaksi sa pagdaraos na ito ng Iglesia ni Cristo Rally. Sa ating kapatiran po ay hinihiling ko po na sana po ay panatilihin po natin ang disiplina at sumunod po tayo sa mga kondisyones po ng permit na ibinigay po sa atin. At sa ating PNP, always remember to observe maximum tolerance and of course the respect for human rights ng ating mga kababayan. At sa mga iba pong motorista po at sa mga travelers, kung wala naman po tayong importanteng lakad or kung pwedeng iwasan po yung EDSA ay let's find another alternate road nang sa ganun na hindi po natatraffic at nakaabala po. Alright. General Aberin Nicanor, thank you so much, sir. Thank you po, General. Thank you po at maraming salamat. Police Major General Anthony Aberin, ang hepe ng National Capital Regional Police
Office.